Sa previous episode, nagkaroon ng masakit na kamatayan ang ating bida na kung saan paulit-ulit siyang sinasaksak ng isang babae. Galit na galit ito dahil na rin sa di malamang dahilan hanggang sa binawian na nga ng buhay ang ating bida. Nabuhay siyang muli, kaso lang isa na siyang anak ng isang goblin at ang mga goblin ay may mga katangian kung saan mabilis silang lumalaki. Dinaglaon ay gumagawa na sila ng paghahunting para sa kanilang pagkain hanggang sa nag-evolve ang ating bida at naging isang hobgoblin na may nakakamanghang mga abilidad. Nagawa niyang mapamunuan ang kanyang lahi, at lahat ng sumusuway sa kanyang mga utos ay mahaharap sa isang di kanais-nais na parusa, at nagawa pa niyang mapatay ang hari ng kagubatan at ito ay isang oso na kung saan nakakuha siya ng maraming katangian mula dito. At sa pagpapatuloy, sa ika-81 na araw, ang grupo ni Gabo ay naghahanda para sa kanilang ikatlong labanan laban sa hukbong sandatahan ng mga tao. Matagumpay na natamaan ni Gabo ang isang tao gamit ang sibat mula sa layong 300 metro at ginamit ang kanyang kakayahan na lumikha ng walang katapusang dami ng sibat. Natapos ang labanan sa loob ng 20 minuto matapos tumama ang sibat. Ginamit naman ni Gabo ang kanyang slime upang alisin lahat ng mga bangkay at hindi ito kaaya-ayang tanawin. Ngunit lahat ay sang-ayon na si Blood ay tila may sira sa ulo dahil mukhang natutuwa siya rito. Kinabukasan ay nagbubulungan ang mga duwende habang si Gabo ay may dalang mga tao upang makipagkita sa matanda. Tiniyak ni Gabo sa mga tao na mas mabait ang matanda kaysa sa ibang mga duwende, at napatunayan ito nang siya ay maghain ng inumin at pagkain. Masaya ang matanda na naitulak ni Gabo ang hukbong sandatahan ng mga tao sa bingit ng pagkatalo. Ngunit ayaw niyang magtagal pa ang laban at dahil dito, nais niyang ipadala ang kanyang pinakamahuhusay na tauhan sa susunod na labanan upang matapos na ang digmaan. Binabayaran ng matanda si Gabo kaya pinapayagan niya ito at pabalik sa nayon. Binanggit ng babaeng kabalyero na lubos ang kanyang debosyon kay Gabo at nais niyang tuparin ang kanyang tungkulin bilang isang kabalyero ng kaharian. Humihingi siya ng pahintulot kung maaari bang ipadala ni Gabo ang lihim na gamot ng mga duwende sa kaharian upang gamutin ang prinsesa. Naisip ni Gabo na ang pagkakaroon ng utang na loob ng kaharian ay magiging kapaki-pakinabang, ngunit may problema na kung saan ang 5 Diyos ang sinasamba sa mundong ito at sila ay napakamakapangyarihan, kaya nagiging ugat sila ng maraming relihiyosong alitan. May basbas si Gabo ng Diyos ng pagkamatay at pinagmulan kaya't kung siya ang magbibigay ng gamot ay maaaring magdulot ito ng mas maraming problema, gayunpaman ay nagkaroon siya ng ideya at sinabi sa kabalyero na kanyang pag-isipan muna ito. Sa ika-83 araw, ito ang araw ng huling labanan at mayroong 2,000 sundalong tao at kasama ang mga duwendeng sumali sa kanila at ang grupo ni Gabo ay may bilang na 650, ay hindi magiging katulad ng mga nakaraang laban ang labanang ito dahil matatalo sila kung magmamadali sila. Ito ay dahil din sa natutunan ni Gabo mula sa isa sa kanyang mga tauhan na ang mga tao ay nagtalaga ng 8 bayani na tinatawag nilang Rugal Orden. Sila ay itinuturing na pinakamalakas na puwersa sa labanan dahil ang lahat ng 8 ay may basbas ng mga Diyos at di lang sila malalakas sa sarili nila, pinalalakas din nila ang mga kasamahan nilang nakikipaglaban sa tabi nila. Ibig sabihin ay mas marami silang kakampi at mas nagiging delikado sila at hindi man lang nag-alala si Gabo nang malaman ito at bagkus nag-iisip lang siya kung ano ang lasa nila. Panahon na para sa labanan kaya tinawag ni Gabo ang kanyang mga kalansay at nagtaka si Dami kung magandang ideya iyon dahil sisikat na ang araw, ngunit ipinaliwanag ni Gabo na nagawa niyang baguhin ang mga kalansay. Pinagbabantay niya ang grupo ni Ori sa paligid dahil dadalhin niya ang kanyang mga kalansay sa gitna. Inumpisahan ni Gabo ang labanan at nagulat ang mga tao sa dami ng mga kalansay at alam ng mga tao na kailangan lang nilang maghintay dahil sisikat na ang araw at unti-unti nang lumabas ang araw. Natuwa sila dahil akala nila ay matatalo na nila ang mga kalansay, ngunit nagulat sila nang hindi nawala ang mga ito at nilagyan pala ni Gabo ng slime ang mga kalansay para makasustain sila mula sa init ng araw. Magaling ang ginagawa ng mga kalansay ngunit ipinadala ni Gabo ang mga ito upang tulungan ang iba dahil napagpasyahan niyang tapusin ang natitirang mga sundalo. Habang pinalalakas ni Gabo ang kanyang matinding atake, iniisip niya kung paano matatapos ang buong hukbo kapag napatay niya ang mga tropa sa gitna at malapit doon, lumapit ang isa sa mga bayani na inis sa pakikilahok sa boring na digmaan. Iniisip niya na kailangan lang magpursige ng mga tropa. Ngunit sinabi ng mga ito na hindi sila kasing lakas niya at nakita ni Brave Ares na nagpapalakas si Gabo kaya napagtanto niyang maaaring maging interesante ang laban.
Nagulat ang mga tropa habang pinagmamasdan si Gabo na nangongolekta ng tubig at dugo at ginagamit ang kanyang atake upang wasakin ang lahat. Nagugutom si Gabo pagkatapos ng labanan kaya nagsimula siyang kumain kaso naantala ng isang batang gustong makipaglaban sa kanya. Sinabihan si Gabo tungkol sa tao na ito kaya alam niyang ang pangalan niya ay Filipo, at ito ang Bonebog Brave. Ayaw ni Filipo na tinatawag siya ng kanyang titulo ng isang taong hindi niya nirerespeto kaya nagalit siya. May kakaibang mata ang batang ito kaya napagtanto ni Gabo na nabasbasan siya ng Diyos ng demonic insects. Naiinis si Filipo kay Gabo dahil siya ang dahilan ng pagkasira ng kanyang bakasyon. Maliwanag na nakikita ni Gabo na parang bata ang asal ni Filipo, ngunit ramdam niyang kaya nitong lumaban at alam ni Filipo na may basbas si Gabo kaya gusto niyang malaman kung alin iyon, ngunit hindi nagsalita si Gabo at pagkatapos ay ipinakita ni Filipo ang kanyang mga insekto na gumagamit ng kombinasyon ng kanyang basbas at necromancy. Ipinakalat niya ang mga ito at ipinaliwanag na kaya niyang gawin ang mga bangkay na gumalaw, hindi sila mga zombie dahil kaya nilang gumalaw sa araw kaya napagpasyahan ni Gabo na ang mga insekto ay uri ng parasitic biological weapon. Sinabi ni Filipo na may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga Braves at mga Heroes. Mas malalakas ang mga Heroes ng paisa-isa at ang mga kasamahan nilang lumalaban ay mas malalakas din. Gayunpaman ang mga Heroes ay kayang magbigay lakas hanggang sa 10 tao lamang at samantalang ang mga Braves ay kayang magbigay lakas sa daan-daang tao. Nagulat si Gabo nang biglang gawing mga halimaw ang mga bangkay at inutusan ni Filipo ang mga halimaw na umatake, ngunit mabilis na sinira ni Gabo ang mga ito at humanga si Filipo sa kakayahan ni Gabo na wasakin ang mga halimaw na parang wala lang, kaya nagpasya siyang direktang kontrolin ang mga ito. Nagiging mas mahirap ang laban kaya humanga si Filipo sa bilis ng paggaling ni Gabo at naghanda si Filipo na gumamit ng isang bagay na hindi kayang pagalingin ni Gabo, kaya tinawag niya ang isang higanteng alupihan at pinisa ng higanteng alupihan si Gabo kaya ipinaliwanag ng bata na ito ang kanyang paboritong alaga. Sikat din ito dahil itinuturing itong isang natural na kalamidad at napakadelikado nito dahil ang lason nito ay maaaring magdulot ng kamatayan o pagka-paralyzed ng katawan sa pinakakaunting exposure lamang, ngunit humanga ang bata nang makitang nabuhay si Gabo sa loob ng mahabang oras. Nag-aalala ang grupo ni Gabo dahil malinaw na nagumpisa ng umakto ang lason, ngunit walang makakatulong dahil napapalibutan sila ng mga kalaban. Pinuri ni Filipo ang kanyang alaga habang dinadala nito ang walang buhay na katawan ni Gabo sa kanya, at ipinadala ito upang tapusin ang iba pang gawain. Sigurado si Filipo na tapos na ang laban kaya iniisip niya na pag-aralan ang katawan ni Gabo upang malaman kung anong basbas ang mayroon ito. Hinahanap niya ang makakatulong upang ilipat ang katawan ni Gabo subalit nagulat siya nang biglang maglaho ito. Biglang nailagan ni Filipo ang isang atake mula kay Gabo at nagtataka siya kung paano ito nabuhay. Hindi ipinaliwanag ni Gabo kaya't inisip ng bata na gumamit lamang ito ng pekeng bangkay at ang alaga ni Filipo ay medyo malayo na, kaya napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang unang lihim na sandata. Nais ni Filipo na magpakilala muna sila ng formal, subalit ayaw ni Gabo na malaman nila kung sino siya at nagpakilala na lamang si Filipo at ipinaliwanag na siya ay rank 7 sa buong bansa. Tinapos ni Gabo ang kanyang maliit na pagpapakilala gamit ang isang atake kaso nag-mutate ang bata at itinulak siya pabalik. Galit na si Filipo dahil pinilit siya ni Gabo na gamitin ang kanyang ikalawang lihim na sandata bago pa matapos ang paggamit sa una. Lubusang nagbago ang anyo ng bata subalit mas naging kaakit-akit lamang ito para sa kanya, at ito ay dahil iniisip ni Gabo na ang masarap na pagkain ay nangangailangan ng pagsisikap. Nagsimula na ang labanan ng dalawa pero nagulat si Filipo na nagawang umiwas ni Gabo sa kanyang mga atake habang lumalaban. Nakakagulat ito para sa kanya dahil hindi pa nagkakaroon si Gabo ng isang epic awakening at walang ideya siya kung ano iyon, at tumanggi si Filipo na sabihin sa kanya dahil hindi ito nakikipagtulungan. Ayos lang ito kay Gabo dahil alam niyang mapipilit niya ang bata na magsalita. Ipinaliwanag ni Gabo na may sarili siyang bug transformation. Ngunit hindi naniniwala si Filipo at ginamit niya ang kanyang kakayahang exoskeleton upang magbago kaya humanga si Filipo na laging may tinatagong lihim si Gabo. Naglaban sila sa ere at pinapabagsak ni Gabo si Filipo sa lupa. Natapos na ng grupo ni Gabo ang paglilinis sa isang lugar kaso lang may masama na pakiramdam si Dami sa isang bagay sa malapit. Ipinaliwanag ni Filipo na nag-enjoy siya ngunit oras na para tumigil.
Hindi papayagan ni Gabo na makatakas siya subalit sinabi ng bata na hindi ito desisyon niya at tumakbo siya at sinabi na mabilis siyang tumakbo. Hinabol siya ni Gabo ngunit kailangan niyang huminto upang pababagsakin ang bangkay na nakakaistorbo kahit wala si Felipo. Nakatakas ang bata pero nangako si Gabo na kakainin niya ito balang araw. Dumating si Dami at natuwa na ayos lang si Gabo. Ipinaliwanag niya na nagpadala siya ng isang replika na nilikha niya habang nakikipaglaban kay Felipo at gumamit siya ng stealth ability upang lumapit sa isang tao at sinabihan itong huwag gumalaw. Ang taong kausap ng replika ay ang susunod na hari ng bansa at kasalukuyang commander ng hukbong sandatahan ng kaharian. Sinabi ng replika na wala silang nais na ipagpatuloy ang digmaan at nagtaka ang commander kung sino siya, pero sinabi lang ng replika na tingnan ang kanyang armor. Nagulat ang commander nang ipaliwanag ng replika na ang laman ng vial ay isang lihim na gamot ng mga duwende na magpapagaling sa prinsesa. Ipinunto ng replika na maaari nang tumigil ang kanilang mga tropa sa pagsasakripisyo ng kanilang buhay nang walang dahilan. Pabalik kay Gabo, inamin niya na maaari niyang madaling patayin ang magiging hari subalit alam niyang magdudulot ito ng pag-atake ng buong puwersa ng kaharian upang patayin ang mga duwende. Nagpasya siyang huwag gawin iyon upang maiwasan ang isang malawakan na digmaan. Ipinag-utos ni Gabo na magtayo si Earthy ng isang pader pangdepensa upang mailigtas ang kanilang mga nasugatan at malapit doon, natakot ang ilang mga tao nang makasalubong nila si Gabo subalit sinabi niya sa kanila na umalis dahil tapos na ang labanan at wala nang kailangang mamatay. Napag-isipan niya na may mas mahahalagang bagay na kailangang asikasuhin at ng gabing iyon, nalaman nila na 30 miyembro ng Parabellum ang namatay sa labanan at isang napakalungkot na sandali dahil kailangan silang mailibing ng maayos sa mundong ito. May panganib na ang mga patay ay bumangon bilang mga zombie o multo kaya kailangan silang sunugin. Naging emosyonal ang iba habang nag-aalay ng mga panalangin sa mga matapang na mandirigmang lumaban hanggang sa huli. Iba't ibang paraan ang naging reaksyon ng lahat kaso hindi naramdaman ni Gabo ang kalungkutan. Gayunpaman ay naramdaman niyang kailangan niyang kumapit sa buhay dahil hindi na magagawa iyon ng mga namatay. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.